ang palaging nagkakaroon ng problem sa lipunan, yung mga tinatawag nating lumalabas dun sa traditional norms and expectation, yung ating mga LGBT, no? Na nakakaranas ng mga hate crime, yung lesbian, yung gay, yung bisexual, yung transsexual, yung queer, no, na hindi nag-identify, yung mga again, no, cisgender, no, kaya po kasama na siya sa GSC, no, pwedeng kung ano yung biological sex mo, yun din yung gender identity and intersex and so on. So there are so many, no. Napaka-importante lang na sa matagal na panahon, no, daang taon na, yung notion natin palaging babae, lalaki, no, based on their physical characteristics, no. Kaya yung sex and gender tinitignan na pareho, no. Kaya dapat ngayon, ano, nakikita na natin na a person may fully or partially identify with existing gender roles at they may not identify with their gender roles at all. Kasi otherwise, no, mapag-iiwanan talaga tayo eh. Hindi natin sila maiintindihan, hindi tayo makakakita ng programa na angkop, no, para sa babae at lalaki with different human sexuality and sexual orientation, no. So very important to if we want really to practice our governance, no, kasi yung gender norms, no, that surrounds them may, you know, may be able to affect yung access to resources and benefits na binibigay natin para sa lahat, no. So yun naman sinasabi natin eh, ang constituent natin ay lahat, no, regardless of their gender, sexual orientation and gender identities. Okay, so okay, no, so let me just continue. Alright. So pag pinag-usapan po natin yung gender norms, no, katulad po ng binabanggit natin kanina, no, isa siyang social construct, no. Defined siya, no, ano yung inaasahan natin behavior, kumilos ka bilang babae, kalalaki mong tao, no. Ito yung mga binary na norms natin, ano, yung kalalaki mong tao eh, kaya ka naman pala na bakit ka pumayag magpabugbog, kalalaki mong tao eh. Gabing-gabi na, kababae mong tao, ayan tuloy, no? Naharas ka tuloy. So, andyan yung mga victim blaming din, ano? So yung mga socially constructed rules, behavior na nilalagay ng ating lipunan, ano yung dapat na kilos, no, mo bilang babae, bilang lalaki, yung binary na yan, no, nagbabago rin yan from society to society, no. Meron sa ating lugar na very strong ang mga babae, no, may mga lugar naman sa atin na very strong ang mga lalaki, no. So again, may context, no, again, gender characteristics also is very much context specific, no, but gender roles, when we look at gender roles, they are more rigid, no? May mga society na mas rigid, no? Mas traditional, no? Iba yung itsura ng mga nakatira sa probinsya sa nakatira dito sa Maynila, no? Yung usapin ng mga unwanted pregnancy o yung mga usapin ng mga broken family, no? Nung araw, napakalaking issue niyan. Ngayon, parang, dito sa Maynila, usapin ng virginity. So again, these are things that are, tinitignan ano yung klase ng mga gender roles, gender norms na mas rigid sa atin kumpara sa ibang lipunan, no. Ibig sabihin hindi ito mga nakataga sa bato, no. At pwedeng nagbabago siya from time to time. Dati pinapayagan, no, ngayon hindi na pinapayagan. Dati bawal umiyak ang lalaki, ngayon tuwan-tuwa tayo, napakaiyakin na ni Coco Martin, ano. So okay lang, macho ka pa rin, umiiyak ka, no. So those are may mga pagbabago in the way that we are looking things, no. As I mentioned, no, same gender role differentiations pwedeng across, no, cutting across, kahit sa Amerika may ganun pa ring issue, no, ang mga babae, may ganung issue pa rin ang mga lalaki, no. Sa Pilipinas, sa probinsya, it can also be very evident, no. Kaya yung usapin ng gender-based constraint and differences, ang tinitignan na lang po natin dito, ano ba yung barriers na nag-inhibit, no, sa babae at lalaki when they access certain resources. So kung ito man ay health resources, no, kung ako man ay nagbibigay ng livelihood program, no, sa aking local government, sino ba yung mas nag-a-access? Sino ba yung mas nakikinabang?
sino yung mas nagtatagumpay sa negosyo, sino yung mas napag-iiwanan sa negosyo, sino yung nagdidesisyon para dun sa mga collateral na kinakailangan, or sino yung nagdidesisyon pag kailangan kong magbigay ng oras, mas maraming oras para mapalago ko ang aking negosyo. Okay? So minsan may mga gender roles na naglilimit sa babae, Kasi ikaw ang dapat nag-aalaga ng bata, kaya dapat hanggang dito ka lang mag-isip, Ang mga lalaki, ikaw nagtatrabaho, kaya dapat hanggang yung isip mo dapat sa trabaho mas mahaba, So paano ito nakakaapekto? Plus sa community role, Sino yung tinitignan ng community when it comes to leadership position, When it comes to care work position. So ano ba yung mga constraints, na nangyayari sa ating lipunan na ang dahilan ay dahil babae ka, dahil lalaki ka, What are the gender-based inequality, What are the discrimination that are happening on the basis of sex, Na pribilehiyo to ng mga babae, pribilehiyo to ng mga lalaki, Kaya titignan natin bilang bahagi ng ating international commitment na yung gender equality talaga tingnan as a fundamental human rights, at kinikilala na violation ang gender-based discrimination. Okay? So yun siya, So tignan po natin yung manifestation ng iba't ibang gender bias, hindi ko na po iisa-isahin ito, Pero yung subordination, yung pagtingin na mas mababa ang babae kaysa sa lalaki, may ilang mga batas tayo na sinasabing kapag ito ay halimbawa yung anong tawag doon, conjugal property, na mag-asawa. Na sa batas po natin, may mga article tayo sa ating civil code na kapag nagdesisyon, kung saan i-dispose yung conjugal property na to, automatic po na may pribilehiyo ang mga lalaki. Okay? Doon sa disposition, paano dinidispose yung conjugal property. Pwede pa rin i-challenge siya ng babae, Pero kailangan niyang pumasok, para i-challenge yung ganung provision. Again, iba rin sa mga Muslim communities, So yung bahagi siya ng subordination na tinitignan na mas mababa, o kaya yung sa mga bangko, kahit yung mga practices na lang, hindi pa sa batas. Kailangan kapag babae, pinapapirma ang asawa, pinayagan ka ba ng asawa mo, Pero kapag lalaki, hindi naman tinitignan yung ganun, okay, So those are manifestation of subordination. Okay? Sa marginalization, may mga babae kasi yung multiple identities niya, lumad, o persons with disability, solo parent pa, So sometimes, indigenous woman, it further isolate and deprive them, in terms of access to basic services, So yung multiple burden, mamaya magkakaroon din tayo na example diyan, yung patong-patong na gawain, pero yung pinaka-prevalent, na madalas yung stereotype, paano natin kinakahon, paano yung pagkakahon na to nakakaapekto doon sa opportunities and benefits na dapat makuha natin, bilang babae at lalaki. Pero yung isa sa pinakamatingkad, overall cross-cutting sa lahat ng bagay na ito, pwedeng mag-result siya into violence, gender-based violence, at sa ating may mukha siya ng babae. Kasi sa istatistika, mas madalas pag usapin ng mga crime, crime perpetrated to women, crime perpetrated to men, Pag crime perpetrated to women, laging usapin siya ng gender issue, So yun siya, gender-based crime siya, Sa mga lalaki, nandiyan yung power-related crime, yung mga street crime, parang ganyan. So, yung socialization, napaka-importante. Sabi nga kanina, di ba, yung kailangan meron kang organizational culture na binabago, sa pamilya, sa lipunan, sa simbahan, sa eskwelahan, sa media, sa komunidad, Very important, paano ba natin pinapanatili yung mga harmful cultural practices, that further
creates gender bias and discrimination sa eskwelahan, sa bahay, no? Sa simbahan, sa lipunan, sa trabaho, no? Kaya marami din tayong mga batas, no? For example, yung mga anti-sexual harassment, no? Sa eskwelahan at ngayon sa public spaces meron na rin yan. Okay? So very important. So let's now look at the manifestation, no, pinag-usapan natin ng gender bias and discrimination, no, from stereotype to bias and discrimination. Okay? So tignan po natin, no, balik tayo dito, no, pandemya, no, marami tayong unpaid care work and responsibilities, no. Yung usapin ba ng unpaid care work responsibility pareho sa babae at sa lalaki, no? Nung panahon ng pandemya, ano po yung unpaid care work, no? Pag sinabi natin unpaid care work, yung walang bayad, ano? Kasi pag paid care work, yan na yung kasambahay ka, no? Pwedeng care work, mga caregivers din, ano? May bayad yun, paid care work yan. Pero pag nasa bahay ka, unpaid care work. Ano yung madalas na unpaid care work na napupuntahan ng mga kababaihan, ano? Sino yung nag-aalaga ng may sakit, kasama rin po dun sa pag-aalaga sa mga bata, no, kung may mga online classes, ano yung ano naman yung itsura na unpaid care work na nararanasan ng mga lalaki. Pareho ba, no? Kung kayo'y parehong nagtatrabaho, sino ang uma-absent, no, o lumiliban sa opportunity sa trabaho na kumita? Dahil meron kang care work responsibility, caregiver ka sa bahay, no? May sakit, no, sa bahay. Paano ito nagbabago-bago, no, sa mukha ng social inclusion and intersectionality, for example, no? Ngayon, ano, may mga older person na rin tayo nag-aalaga ng mga apo nung panahon ng pandemya, no? Ang mga nanay, tatay, kung sino man, no, solo parent man yan, nasa Maynila, nagtatrabaho, nagpapadala, no, ng remittance dun sa lola at lolo, no? Kung sino man yung nag-aalaga, madalas lola, sa kanilang mga anak sa probinsya. So, nung panahon ng pandemya, bawal lumabas ang mga matatanda, no? Paano yan kung ano sila, no, heavily dependent on remittance, and yet, no, dahil sa panahon ng pandemic, hindi sila pwedeng lumabas, no? Paano yung mga apo, no? Paano kung may kailangan bumili ng gamot, no? Again, no, yung care work responsibility na to. These are, you know, it differs, no? Paano kung solo parent ka, OFW, minsan nakakalimutan, maraming mga OFW, no? Halos pareho din, sabi nila, no, ang kaibahan lang ng OFW, meron siyang financial support. Pero yung burden ng pag-aalaga, no, ganun din, ano. So very important, ano, paano kung persons with disability ka, no. So again, when we talk about care work responsibility, we're also looking at yung multiple burden na nangyari, patong-patong na gawain, no. At sa pag-aaral po, no, ngayong pandemic, lumalabas na na-exacerbate o mas lalong naging matingkad yung multiple burden situation ng mga kababaihan dahil ito sa pagsasarado ng mga eskwelahan, ano, again, yung mga daycare center, wala na rin, ano, yung mga ganito. At tinignan din doon sa pag-aaral ng UNICEF, ng Plan International, ng UN Women noong 2020, na pagdating pala sa mga gawaing bahay, mas maraming oras ang ibinibigay ng mga batang babae kumpara sa batang lalaki, no? At dahil pareho na pong nagtatrabaho ngayon sa bahay, no, ngayon skeletal force. Ngayon level 3 na naman, ano? Level 3 na naman po tayo because of the Omicron, okay? It is impossible to ignore the fact that women bear so much of the burden of childcare and housework. So kung nasa probinsya po tayo, no, paano po yung mga usapin ng inyong health workers, no? Kamusta po ba yung mga health workers ninyo? I remember po nung 2012, no, when I was going Luzon, Visayas, and Mindanao, no, nakakausap ko po yung mga iba't ibang healthcare worker. Umiiyak po sa mga gender training namin yung mga healthcare worker kasi sinasabi nila, no, ang hirap ng trabaho, no? Imagine mo yung LGU, no? Kung saan sila dapat nagre-report at the same time, ano rin sila, nagre-report din sila sa DOH, iba din yung reportorial duties doon, ano? Tapos, sabi nila, ang daming trabaho, ang daming struggle, no? Tapos wala silang problem, wala silang time sa anak nila, no? Habang nagtuturo sila ng ng family planning sa iba, yung kanilang mga anak pala, no, na minor de edad nabubuntis na, no? So again, no, ang hirap, kasi wala sila yung family life work balance na tinatawag. So
So again, how are we also ensuring yung life-work balance na yan, no? Sa panahon ng pandemya, lalong-lalo na sa mas matinding epekto na to sa mga ating mga healthcare worker. Ngayon, talagang grabe po ang epekto, no, ng pandemic sa ating healthcare worker. So usapin din ng gender-based violence, makikita din dun sa pag-aaral sa recorded cases ng PNP, mas tumingkad yung usapin ng domestic violence at saka ng online sexual exploitation of children. Sabi nga po ng PNP, March 17 to June 11, 2020 rather, 3 times higher siya, doon sa Central Visayas. So ito ay sa Region 7, so Cebu, I think, ito yung isa sa mga mas tumingkad, tumaas yung kaso ng domestic violence. So we're also looking at that, natatrack po ba natin sa ating PNP, yung usapin ng domestic violence? Maganda rin, isa ding challenge na binibigay natin sa PNP. Paano din natin tinatrack yung violence ng women to women, men to women, men to men, para kung gusto man natin gumawa ng peace program, in the barangay or in the local government, in the city, very targeted din yung ating approach, So sa panahon po ng disaster, naging mas vulnerable yung sexual abuse and exploitation sa mga bata, at sa mga kababaihan. Nakikita po natin yan, and how it can be perpetrated and accelerated by social media,